Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Leron. Taong 1974, Tinongan, Negros Occidental. Madalang pa ang mga taong naninirahan noon sa Tinongan. Ang pamilya ni Leron ang una sa mga tubong nanirahan doon. Ayon sa kanya, panahon pa ng unang pandaigdigang digmaan, doon na nakatira ang kanilang pamilya. 3 henerasyon na rin ang dumaan, kaya masasabi niyang isa sila sa mga tubo sa lugar. Dagdag pa ni Leron na, sa mga panahong yon, wala pang awayan sa lupa. Malawak ang lupain nila roon, kaya halos kahit ano, nagagawa nila. Pag-aalaga ng hayop, pagtatanim ng mga gulay at palay, lahat yon hindi imposible. Dahil dito, marami sa kanyang mga kapatid ang maaga pang namulat sa realidad. Maramot kasi ang tatay nila at hindi sila nito pinapakain kapag nakita nitong hindi sila nagpapagal buong maghapon. Isa rin yon sa mga rason ng mga nakatatanda niyang kapatid kung bakit maaga pa itong nakapangasawa. Ika-4 man itong si Leron, maingat siyang gumagawa ng mga desisyon. Taliwas sa kanyang mga kapatid, ayaw niyang gumawa ng pasya na habang buhay pagsisisihan niya. Dahil dito, nanatili siya sa tabi ng mga magulang nila kahit mahigpit ang pamamalakad nito. Katagalan, nang magkaisip siya, nalaman niya kung bakit ganon ang pamamaraan nito ng pagdidisiplina. Mapait ang mundo para sa ating mga lalaki. Pagsumikapan mong umangat sa buhay para sa iyong mga anak. Kapag mahirap ka, walang titingin sa iyo. Pero kapag maunlad ka, marami ang hahanga. Ito ang tatandaan mo, Leron. Hindi ko hinahangad na mabuhay ka ng masagana. Ang sa akin, magkaroon ka lang ng kalayaan sa lahat ng bagay. May mga kalayaang naibibigay ang pera. Yon ang pangarapin mo. Huwag ang karayaang alam ng mga tipikal na tao. Paulit-ulit na paalala ng kanyang ama habang siya ay tumatanda. Nang marinig naman ni Leron ang payo nito, hindi na yun nawala sa isip niya. Sa loob ng ilang taon, pinagsumikapan niya talagang mapaunlad ang kanyang sarili. Marami siyang ginawang pagnenegosyo, kagaya ng pagtitinda, pangangalakal at iba pa. Minsan may mga pagkakataon ding naglilibot siya sa bayan para maghanap ng mga bagay na maaari niyang ibenta sa kanilang lugar. Mahirap man ang naging proseso ng kanyang trabaho, kahit papaano unti-unti naman niyang nararamdaman ang bunga ng kanyang pagtsatsaga. Nang medyo makaangat-angat na siya, doon na nagsimula ang inggit sa kanyang mga kapatid. Kapag nakapagbibigay siya, halos sambahin siya ng mga ito. Pero kapag tumatanggi siya sa mga hinihingi nitong pabor, siya ang pinakamasamang tao. Noong una, nagdulot ito ng matinding depresyon sa kanya. Pero sa katagalan nasanay na rin siya. Natuto na kasi noon si Leron ukol sa mga ganoong pag-uugali ng tao. Sa halip di natulungan ito, ibinibigay na lamang niya yon sa mga kapuspalad. Mas mainam ng ganon dahil yung mga taong natutulungan niya, nakakatanggap siya ng pasasalamat. Tsaka nakikita niya ring kontento ang mga ito, kaya hindi siya nanghihinayang na magbigay. Kabilang sa mga taong binubuhay niya noon ay si Tandang Alejandrino. May dugong Kastila ito at kasalukuyan din yung naninirahan sa kanilang lugar. Nag-iisa na lang din yun sa buhay, kaya naagaw nito ang atensyon ni Leron. Naunawaan niya kung gaano kasaklap ang mamuhay ng mag-isa sa ganoong edad, kaya sa abot ng kanyang makakaya, inaabutan niya ito ng tulong. Wala mang alam sa pagkatao ng matanda, hindi na yun mahalaga para sa kanya. Ang importante, napapasaya niya yun kapag kumikita siya ng malaki. Dahil dito,
naging malapit na rin sa kanila si Tandang Alejandrino. Kapag umaga, nadadat na niya yun sa labas ng kanilang tahanan, nagwawalis. Wala pa yung kain o inuman lang ng mainit na kape, pero nagtatrabaho na ito. Nasa edad 90 anyos na rin ang matanda, kaya halos hindi maisip ni Leron kung papaano pa yun nakakagising ng maaga. Gayunpaman, ipinagpasalamat pa rin niya ito, lalo pat tumutupad yun sa mga pinag-uusapan nila. Sa ilang taon nilang pagiging magkakilala, napalapit na rin dito ang tatay niya. Noong una, wala naman silang napapansing kakaiba kay Tandang Alejandrino, pero habang tumatagal, para bang may espesyal talaga dito. Kung lakaran lang ang pag-uusapan, kahit ilang milya pa ang baybayin ng matandang yon, hindi ito nakakaramdam ng pagod. Di lang yun, sa estado rin ito, nagagawa pa nitong makabuhat ng sako-sakong palay. Ito rin ang pinakamabilis mag-ani sa kanilang baryo, kaya lahat ng mga kalugar nila nagtataka talaga. Marami nagsasabing may tangang mutya itong si Tandang Alejandrino, pero kapag tinatanong ito ni Leron, pinabubulaanan nito ang mga ganoong paratang. Paulit-ulit na sinasabi sa kanya ng matanda, isa lang itong normal na tao na namumuhay ng marangal para mabuhay. Pinagkatiwalaan naman yun ni Leron, pero nang magkasakit ang nanay niya, doon na nagbago ang lahat. Kakaibang naging karamdaman ng nanay niya noong mga oras na yon, na halos hindi nga nila matukoy kung ano ang sanhi nito. Ayon sa kanya, kapag umaga bandang 6:00 hanggang 8:00, maayos naman ang kalagayan nito. Kaso lang kapag lumagpas na sa oras na yon, may kung ano-ano na yung nararamdamang kakaiba sa katawan. Maliban sa walang katapusang pangangati, hindi rin yung tumitigil kakasigaw dahil ang pakiramdam nito parang may tumutusok na sinulid sa loob ng kanyang balat. Pagpatak naman ng 1:00 ng hapon, lumulobo ng husto ang tiyan ng nanay niya. Nahihirapan na rin yun sa paghinga, tapos madalas na ang pagsuka nito. Halo-halo ang sinusuka ng nanay niya. Minsan, mga buhol ng buhok na may mga ipis, tapos malalapot na laway. Ang sabi ng albularyong nilapitan nila, hindi yun sigurado kung barang ba ang namiminsala rito dahil ang sakit nito parang may malapit ding kaugnayan sa pangungulam. Isa rin sa nagiging hadlang para sa albularyo ay yung kakayahanang nagpadala ng sumpa na pakalati ng wisyo nito upang hindi niya yun basta-bastang mahuhuli. Nalaman din ni Leron, limitado na lamang ang araw na ipapanatili ng kanilang ina kung hindi sila makakaisip ng paraan kung papaano yun makukontra. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pakiramdam niya sinukluban siya ng langit. Yung tipong gusto niya noong tumulong pero wala talaga siyang magagawa. Dahil sa ganoong kaisipan, unti-unti nang nasadlak sa matinding problema itong si Leron. Sa halip din na ipagpatuloy niya ang kanyang hanap buhay, nilulong niya ang kanyang sarili sa iba't ibang bisyo. Ang ganoong gawain ang mas nagsadlak sa kanya sa matinding kahirapan. Marami man ang mga taong nagbibigay sa kanya ng patnubay, hindi niya ito gaanong pinansin. Para sa kanya, walang nakakaalam ng pagdadalamhating nararamdaman niya. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unti nang nalalabuan si Leron ukol sa hinaharap ng kanyang buhay. Ang tanging nais na lamang niya noong mga oras na yan, uminom ng uminom para pansamantalang makaligtaan ng realidad. Hindi naglaon. Nang mapansin naman ni Tandang Alejandrino ang tungkol dito, nagdesisyon na yung hanapin siya para kausapin. Isang hapon, habang nakikipag-inuman siya sa mga bago niyang kaibigan sa baryo, napansin naman niya ang biglaang paglapit sa kanya ng matanda. Paghawak nito sa kanyang balikat, pabulong naman siya nitong inabisuhan ukol sa pakay nito. Ayon dito, may mahalagang bagay silang pag-uusapan, kaya mas mainam na sumama na muna yon sa kanya. Dagdag pa nito na,
Importante ang mga sasabihin niya, kaya hindi siya papayag na hindi yon pakinggan ni Leron. Pagkarinig naman ni Leron sa sinabi nito, dahan-dahan naman siyang napasilay sa maamo nitong muka. Sa tinagal-tagal na kasi nilang magkakilala, yon ang unang pagkakataon na niyaya siya ng ganon ni Tandang Alejandrino. Walang sabi-sabi. Agad naman siya roong sumama dahil nararamdaman niya may mabuti yung maidudulot sa buhay niya. Pagdating naman nila sa tahanan nito, pinaupo siya nito sa isang malambot na kutsyon habang tinitimplahan ng tsaa. Makalipas pa ang ilang minuto, pag-upo naman nito sa harapan niya, agad naman siya nitong inabisuhan na inumin ng tsaang yon. Dagdag pa nito na hindi sila magkakaroon ng magandang pag-uusap kung mananatili siyang lasing. Dahil sa sinabi nito, kampante namang ininom ni Leron ang ibinigay ni Tandang Alejandrino. Akala niya, isang normal na inumin lang ang likidong yon. Pero paglapat nito sa kanyang dila, unti-unti niyang napapansin ang mabilis na paghupa ng kalasingan sa kanyang katawan. Maya-maya pa, nang tuluyan na yung maglaho sa kanyang katawan, agad naman niya itong naitanong sa matanda. Buong buhay kasi ni Leron, hindi niya inakalang may ganoong uri ng lunas. Nang marinig naman ni Tandang Alejandrino ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito, kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, Bawat halaman may kanya-kanyang kapasidad para magamot ang isang karamdaman. Nakadepende na lamang yan sa husay ng gumagawa ng lunas. Pero wag mo nang pansinin ang tungkol dyan, Leron, sapagkat may mahalaga tayong pag-uusapan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, minabuti naman niyang manahimik. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, direkta nang inilahad ni Tandang Alejandrino ang pinapakay nito sa kanya. Ayon sa matanda, nais niyang makatulong sa kinakaharap nitong problema. Ipinagtapat din niyang tanging siya lamang ang makakatulong kay Leron sa mga oras na yon. Matapos naman niyang mailahad ang tungkol dito, doon na nagsimula ang kanyang istorya ukol sa mga nalalaman niya sa sakit nito. Base sa napansin noon ng matanda, hindi pangungulam o pambabarang ang kasalukuyang sakit ng nanay niya. Mas malalim pa yun doon, kaya kung pangkaraniwang manggagamot lang ang titingin, mamamatay ito nang hindi nila malalaman ang iniinda nitong karamdaman. Nabanggit din ito sa kanya, hindi na aabutan ng susunod na buwan ng nanay niya kung hindi sila kikilos. Dagdag pa nito na, walang maidudulot na maganda ang kanyang pag-iinom, kaya kung maaari, tigil-tigilan na niya ito. Pagkarinig niya sa sinabi ni Tandang Alejandrino, hindi naman niya maiwasang maniwala. Parang lolo na rin kasi niya ang matanda, kaya lahat ng sinasabi nito sa kanya, sumusunod talaga siya. Pagkaraan pa ng ilang minuto nilang pag-uusap, dito na nito isa-isang inilahad ang tungkol sa nilalang na tinatawag na halabra. Ayon sa matanda, isa itong hindi matahimik na kaluluwa ng isang mangkukulam na sumapi sa katawan ng isang mananawag. Ang mananawag naman, isang uri ng taong may kakayahang gumamit ng ritual at magpalabas ng mga nilalang na nakatira sa ibang dimensyon. Ang mga nilalang na yon, may kakayahang maminsala at pumatay ng tao alinsunod sa utos nito. Malakas ang mananawag, di hamak na mas makapangyarihan pa to kumpara sa mga mambabarang at mangkukulam. Wala rin yung gaanong kahinaan dahil sa abilidad nitong paghiwa-hiwalayin ang kanyang presensya at espiritu. Sa oras din na nagkaroon ng biktima ang mananawag, gagamitin ito ang lahat ng abilidad ng mga nilalang na nasa ilalim ng kanyang kautusan. At kabilang sa mga abilidad na yon, ang abilidad ng halabra. Isang sinuunang mangkukulam ang kaluluwa, kaya nagtatangan din ito ng mga sinuunang kaalaman.
Sapat na ang mga kaalamang yan para maminsala ang mga mananawag ng mga taong nanakit o gumawa ng masama sa kanya. Dagdag pa ni Tandang Alejandrino, bibihira na lamang ang mga mananawag sa mundo, kaya maaaring binayaran lang ito ng mga taong may likas na galit sa kanila. Ang paghahanap din sa isang mananawag, may hahalin tulad niya sa paghahanap ng butil ng palay sa malawak na disyerto. Taliwas sa mga kulam o barang, palaging nakahanda ang mga mananawag laban sa mga antingerong maghahanap sa kanila. Iniiwasan kasi nilang makipaglaban doon ng direkta, gawa ng nakatuon ang mga kakayahan nila sa kumbating espiritual. Kung pisikal lang na pakikipaglaban ng basehan, hindi mananalo ang mga mananawag sa kahit isang ordinaryong tao. Ngunit kapag espiritual na kumbate na ang pag-uusapan, kahit ang isang malakas na antingero ay walang panama rito. Ang may kakayahan lamang na tumalo sa mga mananawag ay ang mga dibino at babaylan. Maliban sa mga yon, kailangan nagtatanga na ng maharlikang abilidad ng mga engkanto ang sinumang mangangahas na makipaglaban dito. Nang marinig naman ni Leron ang tungkol sa bagay na yon, napagtanto niyang maraming nalalaman si Tandang Alejandrino ukol sa kasalukuyang sitwasyon ng nanay niya. Pagtahimik naman ng matanda, taos-puso naman siya rong humingi ng tulong. Ang problema niyang itinatago niya noon sa bisyo, unti-unti na ring lumabas hanggang sa hindi na ito makayanan ng kanyang sarili. Ipinapakita kasi noon ni Leron sa mga taong nakakakilala sa kanya na sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanyang pamilya, nananatili siyang matatag at malakas. Subalit ang hindi alam ng mga ito na sa kaloob-looban niya, isa siyang batang gustong humingi ng tulong sa mga taong makakaunawa sa mga pinagdaraanan niya. Paghagulgol naman niya sa pag-iyak, agad naman siyang nilapitan ng matanda. Tinapik nito ang kanyang balikat habang paulit-ulit na sinasabing hindi siya nag-iisa. Alam ko mahirap anak ang pinagdadaanan mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Ako ang magiging kaagapay mo. Gagaling ang iyong ina, kaya magtiwala ka lang. Nang marinig naman ni Leron ang sinabi ng matanda, dito na niya hindi napigilang yumakap dito. Labis-labis din ang kanyang naging pasasalamat, gawa ng kahit papaano may taong handang magbigay ng balikat sa kanya sa mga sandaling kailangan niya ng pahinga. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Iniiwasan na rin niya noong umiyak, para naman kahit papaano hindi na siya makita ng matanda na nanghihina. Bago sumapit ang dapit hapon, minabuti na nilang bumalik sa tahanan nito. Pagdating naman nila roon, nadatnan nila ang mga albularyong ginagamot ang nanay niya. Habang lumilipas kasi ang araw noong mga buwang yan, tila bang palala na ng palala ang mga karamdaman nito. Napapansin din niyang naghihintay na lamang ang mga albularyo na bawian yon ng buhay. Pero paghaplos naman doon ni Tandang Alejandrino, lahat ng mga matatandang may alam sa lihim na karunungang naroon, biglang natigilan sa kanilang ginagawa. Hindi niya mawari kung ano nakapukaw sa atensyon nito, pero nasisiguro niya, parte yon ng abilidad ng matanda. Pag-usal naman ito ng mga engkantasyon, dito na rin nagsimulang mag-usap yung mga tumutulong sa kanila. Dala ng kuryosidad ni Leron, isa-isa niyang tinanong ang mga ito, at sa maniwala kayo o hindi, wala itong kaide-ideya sa mga bagay na nasaksihan nila. Basta ayon sa mga to, bago ang pamamaraang nakita nilang ginawa ng matanda. Maya-maya pa, paghawak naman ito sa tiyan ng nanay niya, saksi silang lahat kung papaano yun bumalik sa dati. Habang ginagawa naman yun ni Leron, di naman niya maiwasang magulat, gawa ng habang pinagmamasdan niya ito, napapansin niyang parang sinisip-sip ng palad ni Tandang Alejandrino ang sakit ng kanyang ina.
Yung bisig kasi nito, nakikita niyang may gumagalaw na laman. Yung pagkilos ng kalamnan nito, may hahalin tulad mo sa puwak kapag tumatanggap ng pagkain at tubig. 'Di ba? Tumataas baba yun. Ganun ang nakikita niya sa bisig ng matanda. Makalipas pa ang ilang minuto, tuluyan na ngang bumute ang lagay ng nanay niya. Hindi na rin yun gaanong nahihirapan sa paghinga, kaya ang buong akala niya malulunasan na yon ng matanda. Ngunit paglapit naman niya rito, sa halip na magandang balita ang ilahad nito sa kanya, inabisuhan siya nitong maghanda. Sabihin mo mga hiningan nyo ng tulong. Humanda sila mamayang gabi. Nalaman na ng mananawag ang ginawa ko at alam kong hindi papayag ang halabra na palagpasin ito. Kung hindi kapre, demonyo o aswang ang bibisita rito, maaaring isa itong katakatakot na nilalang na may hindi masukat na kapangyarihan. At paano mo naman nasabing yan ang mga mangyayari? Hindi ba't ginamot mo na ang babaeng yan? Wala nang dahilan ng mga nilalang na yon para pumunta pa rito. Sagot naman ng isa sa mga albularyo. Ngunit, nang marinig ito ni Tandang Alejandrino, tinitigan niya yon ng maigi sa mga mata nito. Hindi niya yon tinantanan hanggang sa magkusa na itong yumuko. Hindi naglaon. Nang maramdaman niyang medyo naiilang na sa kanya ang kapwa niya albularyo, pinaalalahanan niya ito kung sino siya at kung ano ang abilidad niya. Nabanggit din niyang kinakasihan siya ng isang diwata, kaya walang pwedeng iduda sa kanya ang mga taong yon. Dagdag pa ni Tandang Alejandrino, ang kaligtasan lamang ng kanyang mga pasyente ang pangunahing iniisip niya nang sa gayoy wala silang pagsisihan sa hinaharap. Matapos naman niya itong mailahad, lahat ng mga albularyong nakarinig nito hindi na tumutol sa kanyang nais. Sa halip, sumuporta na lamang yun sa kanya dahil alam din nila na may punto naman ang mga sinasabi niya. Sa paglalim ng gabi, para silang mga sundalong naghihintay sa mga kalaban nila. Wala gaanong pag-uusap na nagaganap dahil bawat isa nakikiramdam sa mga kalabang paparating. Pagpatak naman ng 9:00, nakarinig sila ng kakaibang huni ng mga kikik. May mga aso na rin noong umaalulong, kaya nang makalanghap sila ng mabigat na presensyang sumasabay sa hangin, doon na sila sama-samang lumabas ng bahay. Bitbit ng mga albularyo ang kanilang mga tabak, kalakip ng mga pangontrang para sa lahat ng nilalang na nasa kaliwa. Ang buong akala kasi nila noong mga oras na yon, purong aswang ang kanilang makakaharap. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, mula sa masukal na kakahuyan, napansin nila ang mabilis na paghawi ng mga sanga ng puno. Huli na nila nang malaman na ang nilalang palang kanilang makakalaban ay isang kapreng may 2 ulo. Ang isa sa mga ulo nito, nagtatago sa makapal na tuyong balat ng hayop, kaya habang malayo yon, di nila gaanong malaman kung saang lahi yon nabibilang. Kaso lang, nung makaharap na nila ito, dahan-dahan naman itong iniaalis ang takip sa ikalawa nitong ulo at doon nila nasilayan ang ulo ng isang matandang babae. Katakatakot ang anyo nito at base kay Leron, para yung demonyo sa unang tingin. Maliban sa mga matatalas nitong mga pangil, nanlilisik din ang mga mapupulang mga mata nito. Itim din ang kulay ng mukha nito, napakalayo sa orihinal na ulo ng kapre. Nang masipat naman yun ni Tandang Alejandrino, na yun nga ang kaluluwa ng halabra na pagmamay-ari ng mananawag. Inaasahan niyang hindi sa katawan ng aswang yun papasok dahil nararamdaman nito ang presensya niyang lumampas sa inaasahan nito. Matapos naman nila itong masilayan, nagwawala namang sumugod sa kanila ang nilalang. Paghampas naman ito ng malaking tipak ng puno, dali-dali naman nila itong iniwasan kasabay ng pagsambit nila ng mga buhay na kataga. Ang matanda namang tumulong sa kanya, nanatili namang nakatayo, seryosong pinagmamasdan ang nilalang.
Nang mapansin naman ng kapre ang kapangasan nito, pinili niyang sugurin ng matanda para kitilan nito ng buhay. Kaso lang, paglapit naman ito rito, bigla itong natigilan matapos nitong masipat ang nilikhang nilalang ng matanda na halos kawangis lang din ito. Dahil sa ginawa ni Tandang Alejandrino, pansamantalang natuon doon ang wisyo ng kapre. Habang nakikipagbuno ito sa kawangis niya, agad namang nagtulong-tulong ang mga albularyo para pabagsakin yon sa lupa. Ang problema, napakalakas ng nilalang na yon na kahit mapausog nila ito ng ilang metro, hindi nila magawa. Mabuti na lang, natalo ito ng tinawag na nilalang ng matanda, kaya yon bumagsak. Kung titingnan kasing maigi, talaga namang lugi doon ang kapre. Gawa ng yung tinawag ng matanda, gawa sa purong bato at lupa. May usok ding lumalabas sa bitak nito na animo yon ng mga espiritong nagsanib para makagawa ng ganoong wangis. Ayon kay Leron, hindi niya talaga maunawaan noon ang abilidad ng matanda, kaya kahit wala siyang ideya, pinili niyang manood ng maigi. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, pilit namang nagwawala ang halabra mula sa hindi mabilang na pag-ataking natatanggap niya. Hindi naglaon nang maubusan na ito ng lakas. Tuluyan na rin naman yung nawala ng ulirat. Pagsilay naman dito ni Tandang Alejandrino, doon na ito nagsimulang magsambit ng mga engkantasyon ng pangselyo. Upang maisakatuparan ng bisa ng usal, inutusan niya ang mga albularyo na igapos ang nilalang. Dahil dito, agad naman nila itong ginawa, dahilan para makumpleto na niya ang lahat ng hinihinging sangkap ng kanyang ritual. Pagsambit naman niya ng 5 buhay na kataga, nakasilay sila ng malakas na liwanag mula sa kalangitan na mabilis na bumulusok patungo sa dibdib ng kapre. Paglapat nito sa katawan ng nilalang, binulag nito ang lahat ng nagmamasid bago yun tuluyang naglaho. Matapos nun, ang tanging nakita na lamang nila ay yung bakas ng naaagnas na labi ng kapre. Takang-taka man ang mga albularyo sa kanilang nasilayan, pinili nilang hindi na magtanong. Alam kasi nilang ang ginawa ng matanda ay hindi na saklaw ng kanilang pag-unawa. Dahil sa pagkatalo ng halabra, inilahad nito sa kanila na wala na silang dapat na ipagkabahala. Dagdag pa nito na, hindi na susubok na gumante ang mga mananawag sa kadahilan ng alam na nito na meron silang masasandigang isang malakas na nilalang. Alam niyo, Pinuno, sa lahat ng mga taong nakakita noon sa baryo, tanging si Leron lamang ang bukod tanging nakakaalam ng tungkol sa pagiging mananawag ni Tandang Alejandrino. Yun nga lang, nasa panig siya ng kaliwa, kaya ang mga nilalang na natatawag niya purong mabubuti. Inamin din ito sa kanya na maliban sa mga bathala, may mga kaluluwa din ng mahuhusay na antingero ang napapaloob sa kanyang katawan. Sa paglipas pa ng mga taon, labis-labis pa rin ang pasasalamat niya sa matandang yon. Bagaman may nangyari na sa kanilang hindi maipaliwanag, nanatili pa rin walang pinagbago ang pakikitungo ni Leron sa kinikilala niya na mananawag na si Tandang Alejandrino. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, hindi ko inaasahan to, no? Na kapag mananawag ka sa kanan, ang matatawag mo yung mga nasa kaliwa. Kapag mananawag ka naman ng nasa kaliwa, matatawag mo purong mabubuti. Ako, sa totoo lang, ngayon ko lang narinig yung ganitong dalawang klase ng lahi. Yung unang sinabi nila yung halabra. Tapos ngayon, itong mananawag. Akala ko nga nung unan, under ng halabra yung mananawag. Pero hindi pala. 'Di ba? So, sa panahon natin ngayon, medyo mapapaisip ka eh. Ilan pa kaya yung mga mananawag na nagsili pa na sa lupa natin?
Bigla talaga ako nagkaroon ng interest dito sa nilalang na to eh. Mananawag, ngayon ko lang nalaman to eh. Pero siguro may iba sa inyo na alam na tungkol dito sa halabra at saka mananawag. Pero ako talaga, aminin ko sa inyo, wala akong alam dito. Pero may bibigay kong opinion sa kwento na to napakaswerte ni Leron. Kasi nga nagkaroon siya ng ganito na kahit hindi naman niya kadugo, malayo, wala nga halos nananalaytay na kahit yata 1% ng dugo kay Leron dito kay Tandang Alejandrino eh. Pero hindi nagdalawang isip yung matanda na tulungan siya. Sobrang bihira nun. Napapanig to sa kaliwa pero gumawa pa rin ng mabuti para sa kapwa niya. Overall, ang astig ng kwento na to, ang ganda, ang lakas ni Tandang Alejandrino. Kaso nakulangan lang ako para sa karagdagang info sana para sa lahi ng mananawag tsaka ng mga halabra. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Ito siya. At ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda. Yan o, diba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, nung napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus doon, tuwing mahal na araw, kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan, di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So, kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyo sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na nga yung sinasabi ko kanina, yung may mga Gumamela Celis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwedeng-pwede nyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito, pampataboy. Yan, sakto yan yan. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo itong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.